What a wonderful day! Say his words! Apes together, strong! What a wonderful day! Sa taong 2328, ang mga unggoy ay mas matalino kaysa dati dahil sa virus na ginawa ng mga tao na nagdulot sa kanilang pagkabagsak. Sinira ng virus ang talino ng mga tao at ang kanilang kakayahang magsalita, at ang mga apektadong tao ay tinatawag na ngayong echoes. Habang nagsisikap ang dalawang lahi para sa kaligtasan, isang unggoy na si Caesar ang tumayo at nagsakripisyo ng lahat para sa kanyang uri. Maraming henerasyon mamaya, isang grupo ng 3 batang unggoy mula sa Eagle Clan ay naglakbay sa gubat upang maghanap ng pugad ng agila. Gusto nilang magnakaw ng mga itlog ng agila para sa kanilang bonding ceremony kinabukasan, pagkatapos nun ng bagong pisa na agila ay magiging kanilang habang-buhay na alaga at kasama. Pagkatapos umakyat sa mga matarik na bato, naabot nila ang pugad ng agila. Sa kanilang pagkadismaya, 3 itlog lang ang naroon. Si Noah, ang leader, pinapaalala sa kanila ang batas na nagsasabing dapat silang mag-iwan ng isang itlog sa pugad. Gusto ni Anna na kunin ang lahat ng 3 pero mahigpit siyang pinigilan ni Noah. Sinabi ni Noah kay Anaya at Suna na kunin nila ang isang itlog bawat isa dahil pareho silang mas matanda sa kanya. Pinakalma ni Suna si Noah na sabay nilang palalakihin ang baby eagle. Ngunit nakita ni Noah ang isa pang malaking pugad ng agila sa tuktok ng mataas na bato na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pugad pero narating niya ang dead-end malaking agwat sa pagitan ng 2 bato. Determinado siya, kumuha ng metal pipe, tumalon sa bangin at ginamit ang pipe upang makasabit sa kabilang gilid at narating ang pugad ng agila sa pamamagitan ng pagtapak sa mga mahinang sanga ng puno. Anaya! Sana! Pagka-uwi ng 3 sa kanilang mga kabayo, nalaman nilang nawala ang kanilang supplies at may misteryosong nilalang na nagtago sa gubat. Binato ni Suna ng bato ang nilalang na nasaktan ito at tumakas. Sinundan nila ang nilalang na naglaho sa isang tunnel na bawal nilang tawirin. Nerbyosong nagpatuloy si Anaya at nakuha ang kumot ni Noah na ninakaw ng nilalang na may mga mantsa ng dugo. Hinala ni Anaya na dugo ng echo ito pero pinaninindigan ni Noah na karaniwang hindi tumatawid ang mga echo sa lambak patungo sa teritoryo ng mga unggoy. Nagmadali silang bumalik sa nayon. Pagkabalik, nakilala ni Noah ang kanyang ina na si Dar na nagsabi sa kanya na dalhin ang itlog sa kanyang ama na si Kororo, ang birdmaster. Pumunta si Noah sa shelter kung saan nag-aalaga si Kororo ng maraming itlog ng agila habang umaawit ng kanta. Habang nagsisimulang makipag-usap si Noah kay Kororo, bumalik ang pet eagle ni Kororo na si Sun Eagle mula sa labas at agresibong nakagat si Noah. Natawa si Kororo at ipinaliwanag na mas irritable si Sun Eagle dahil mas nagtatrabaho ito para sa fishing na kailangan para sa nalalapit na ceremony. Ngunit napansin ni Kororo ang kakaibang amoy kaya ipinakita ni Noah sa kanya ang kumot na may dugo ng echo. Nag-alala si Kororo at nagtanong kung pumunta si Noah sa Forbidden Valley pero matigas na tinanggihan ni Noah. Nagtitiwala sa kanyang anak, sinabi ni Kororo sa mga elder ng nayon tungkol sa echo at nagpasya silang ipadala si Oda upang takutin ang mga peste. Gabi na at gising pa si Noah na gumagawa ng chores nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa fish storage shelter. Takot niyang siniyasat ito at nakita ang isang human girl na naghahanap ng pagkain. Sinubukan ni Noah na dakipin siya pero itinulak siya nito at tumakas sa gubat. Sa kasamaang palad, sa pakikipag-away ay nazera ang itlog ni Noah at naging walang silbi. Nalungkot si Noah at humingi ng payo sa mga kaibigan. Mungkahin nila na maghintay na lang siya hanggang sa bonding ceremony ng susunod na taon pero natatakot si Noah na mapapahiya kaya napagpas siya niyang mag-isa na maglakbay sa madilim na gubat upang maghanap ng iba pang itlog. Pagkarating niya sa mas malalim na gubat, nakita ni Noah ang mga malalapit na kidlat at tunog ng away. Bumaba siya sa kabayo at maingat na lumapit hanggang sa makita niya ang campfire na napapalibutan ng mga bangkay ng malalaking unggoy na suot ang kakaibang mga mask. Biglang may kamay na humawak sa balikat ni Noah na nakapangilabot sa kanya. Si Oda ito na sinusubukang balaan si Noah tungkol sa nalalapit na panganib pero bumagsak siya dahil sa mga sugat bago niya mapaliwanag. Nakarinig ng tunog ng malakas na grupo na nakasakay sa kabayo, mabilis na nagtago si Noah sa mga palumpong. Dumating ang mga armadong marauder na nagpapatunay na sila nga ang mga mask apes. Natuklasan ng kanilang commander na si Silva na ang mga scout niya ay pinatay ng unggoy at nakilala ang amoy ng tao sa kumot ni Noah. Naniniwala siyang malapit ang mga gumawa nito kaya nagutos siyang hanapin ang tao at ang ape clan. Find his clan! Search in all directions! Follow the horse! Find his clan!
Suna! Anaya! No! Help! Anaya! Mother! Run! Help your father! Find the human! For Caesar. Kinabukasan, nagising si Noah na nakaligtas sa pagkahulog pero nakita ang kanyang nayon na Nazera. Malungkot na namatay ang kanyang ama. Solemneng inilibing ni Noah ang ama at pagkatapos na magluksa, nangako siyang habulin ng mga Marauder at iligtas ang mga nakulong na miyembro ng kanyang clan. Nakaligtas si Sun Eagle at sumigaw kay Noah bago lumayag. Determinado, nag-impake si Noah ng kabayo at sirang electric stick at naglakbay sa lambak. Sa kanyang paglalakbay, dumaan siya sa mga labi ng sinaunang lungsod ng tao kung saan nakita niya ang scarf ng kanyang ina sa lupa, senyales na nasa tamang daan siya. Sa mabalahibong gabi, naramdaman niya na may sumusunod sa kanya pero nagpa siya na huwag harapin ang presensya. Kinabukasan, nakita ni Noah si Sun Eagle malapit at sinubukan niyang tawagin ito sa kanyang braso gamit ang hamang tone na ginagawa ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nakarating si Noah sa isang lugar kung saan umuusok ang lupa. Akala niya mga Marauder ito kaya siniyasat niya pero hindi niya makita ang pinagmulan. Biglang bumagsak ang lupa sa ilalim niya at nahulog siya sa malaking underground tavern kung saan may nasusunog na apoy. Kinuha ng malaking orangutan ape ang electric stick at inakusahan si Noah na isa sa mga masked Marauder. Mabilis na ipinaliwanag ni Noah na siya ay biktima ng mga Samire sa kanyang nayon. Ang orangutan na si Reika ay binaba ang kanyang bantay at inihayag na ang kanyang clan ay Nazera rin ng mga Marauder. Ang kanilang leader na katawan ay sinusunog sa apoy ay pinatay ng walang habag. Nakaligtas si Reika sa pamamagitan ng pagtago, pinoprotektahan ng kanilang sagradong tungkulin na bantayan ng mga sinaunang libro na isinulat ng mga tao bagay na bago kay Noah. Naintriga si Noah at nagtanong tungkol sa pangalang Caesar na sinisigaw ng mga Marauder kanina. Ipinaliwanag ni Reika na ang mga Marauder ay sumasalungat sa mga turo ni Caesar. Noong unang panahon, si Caesar ay respetadong leader ng mga unggoy na nagturo ng tunay na kahulugan ng pagkaunggoy at nagtatag ng mga batas na nagkakaisa sa mga unggoy at nagbabawal sa pagpatayan sa kanila. Ang clan ni Reika ay nananatiling tapat sa mga turong ito, ginagawa silang tunay na tagasunod ni Caesar. Apes, together, strong. We, the order of Caesar, follow his words. Apes built this as a refuge for humans. Perhaps here, humans were cared for, fed. Echo. They are scavengers. They were important to Caesar. Sinabi ni Reika na ginawa ng mga unggoy ang lugar na ito bilang refugee para sa mga tao. Habang paakyat sila sa ibabaw, nakatagpo nila ang parehong human girl kanina. Natakot si Noah at tinakasan siya bago pa makausap ni Reika. Inihayag ni Noah na sinusundan siya ng babae simula nang salakayin ng kanyang nayon. Naintriga si Reika at nagpasyang sumama kay Noah sa kanyang paglalakbay sa pag-asang makilala ang human girl. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, nagkampo sila sa gabi. Hindi nagtagal, lumapit ang nagugutom at nanginginig na babae. Pinangalanan ni Reika si Nova ang parehong pangalan na ginagamit nila sa lahat ng tao simula pa noong panahon ni Caesar. Nagpakita si Reika ng kabaitan sa pamamagitan ng pag-alok ng mga prutas kay Nova na masayang tinanggap at kinain niya. Kumuha siya ng scarf ng ina ni Noah upang ibigay sa kanya para sa init. Curious tungkol sa malalim na alalahanin ni Caesar para sa mga tao, nagtanong si Noah kay Reika kung bakit. Ibinahagi ni Reika ang alamat na si Caesar mismo ay pinalaki ng mga tao bilang unang elder ng mga unggoy. Namamahala si Caesar ng may integridad, etika, at habag. Caesar never had to share camp with this Nova. Sa gabing yun, naglilibot si Noah at nakakita ng malaking telescope. Namangha siya sa paggana nito at nang tumingin siya sa lens, si Nova na sumunod sa kanya ay tumingin din sa gabi sa telescope. Nagulat si Noah sa kanyang talino na sumalungat sa kanyang dating pananaw sa mga tao bilang bobo.
Kinabukasan, ibinahagi ni Noah ang kanyang natuklasan kay Reika na nag-speculate na si Nova ay mas matalino kaysa sa ibang tao na nakilala niya. Pumayag siyang isama ni Reika si Nova hanggang makarating sila sa iba pang human settlement. Sumakay si Nova kay Reika sa kabayo habang nagpatuloy sila sa paglalakbay. Hindi nagtagal, nakatagpo nila ang kawan ng mga zebra pero malapit doon ay nakita nila ang malaking grupo ng mga wild human na tinatawag ni Noah na Eco. Nagpas siyang iwanan ni Noah si Nova nang walang paalam at nagpaalam kay Reika na binabati niya ng good luck at pagbabantay sa mga tao. Nang makita ni Nova na aalis si Noah, nag-alala siya. Hindi nagtagal, tumunog ang kakaibang trumpet at isang grupo ng marauder ang umambush at nakulong ang mga tao doon. Spread out! Lightning! What did I miss? She spoke. I have a name. May. Inihayag ni Nova na ang tunay niyang pangalan ay Mai. Alam niya kung saan dinala ang pamilya ni Noah at gusto niyang pumunta doon dahil may human settlement malapit. Naramdaman ni Noah na naloko siya na nagtago si Mai ng kanyang kakayahang magsalita, kinausap niya si Mai. Ipinaliwanag ni Mai na itinuro sa kanya ng kanyang ina ang katahimikan para sa kaligtasan. Nagpakita si Noah ng habag sa pamamagitan ng pagbibigay kay Mai ng scarf ng kanyang ina upang painitin siya. Gabi na, pinanood ni Mai si Noah na inaayos ang sirang electric staff na natagpuan niya kanina. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at nakarating sa tulay sa mabilis na ilog. Sa gitna ng pagtawid, napagtanto nila na nambush sila dahil hinarang ng mga marauder ang dalawang dulo ng tulay. Together! Strong! Kasunod nito, nakulong sina Noah at Mai at dinala sa stronghold ng mga marauder na malapit sa baybayin sa labas ng malaking military bunker. Pinaghiwalay si Mai kay Noah at dinala sa kwartong puno ng mga libro at iba pang gamit. Sa loob nakatira ang matandang lalaking si Trevathan. Tinanong niya si Mai tungkol sa kanyang pinagmulan pero nag-hesitate siya. Sa halip, ibinahagi ni Trevathan ang sariling kwento ng paglalakbay na mag-isa at pagkakatama sa bukong-bukong hanggang sa ampunin siya ng mga unggoy. Patuloy na tinanong ni Trevathan si Mai tungkol sa sarili pero inihayag niya lang na hindi siya naglilingkod sa mga unggoy hindi katulad ni Trevathan. Sa labas, nakita ulit ni Noah ang mga kaibigan at ang kanyang ina. Nang makayakap nila, nalulungkot ang kanilang reunion dahil sa pagkamatay ni Kororo. Hindi nagtagal, tumunog ang bunganga na nagtitipon sa lahat. Si Proxy Zimes, ang leader ng komunidad, ay nagbigay ng maikling talumpati tungkol sa mga posibleng yaman at teknolohiya sa loob ng bunker na makakabuti sa kanila. What a wonderful day! Say his words! Apes together! Strong! What a wonderful day! He is not Caesar. Nakikita niya ang sarili bilang dakilang leader na katulad ni Caesar. Sumunod, sinubukan ng grupo ng mga kabayo at unggoy na piliting buksan ang pinto ng bunker pero walang resulta ang kanilang pagsisikap. Gumamit sila ng mga supot ng gunpowder na nilagay sa pinto pero kahit pagkatapos ng malaking pagsisikap, matigas pa rin ang pinto. Si Trevathan na nanonood sa eksena at utak sa likod ng iba't ibang innovation kabilang ang electric staff, sinigurado kay Mai na huwag mag-alala na walang tao sa loob. Ngunit pinaninindigan ni Mai na ang bunker ay naglalaman ng mahalagang teknolohiya at armas na itinago ng gobyerno noong panahon ng kaguluhan. Nag-alala si Mai sa pagkakaroon ng mga unggoy ng ganitong advanced na teknolohiya pero tila walang pakialam si Trevathan na naniniwala na ang mundo ngayon ay pag-aari ng mga unggoy at walang silbi ang pagtutol. Hindi nagtagal,
Tinawag sina Mai, Noah, at Trevathan sa isang feast kasama si Proxy Zemes Caesar. Sa gathering, inihayag ni Proxy Zemes ang kanyang pagnanais na ma-access ang vault dahil natatakot siya na hindi siya makakatagal para sa mga unggoy na makabuo ng ganitong teknolohiya sa sarili nila at naghahanap ng instant technological leap forward. Pinaninindigan ni Mai na imposibleng buksan ang vault pero nahuling nagsisinungaling siya ni Proxy Zemes. May hawak siyang mapa na kinuha mula sa mga kasama ni Mai na pinatay ng mga unggoy na nagpapakita na patungo sila sa parehong vault. Sa kabila nito, tumangging makipag-cooperate si Mai kay Proxy Zemes. Nag-usap ng pribado si Proxy Zemes kay Noah na sinusubukang itulak siya laban sa mga tao. Sinabi niya na ang mga tao ay mapagkunwari at may mga mapanganib na armas sa vault na kailangan ni Proxy Zemes upang makabuo ng makapangyarihang kaharian ng mga unggoy. Mamaya, nagtiwala si Noah kay Dar na naramdamang walang pag-asa ngayong nakipag-alyansa ang Eagle Clan kay Proxy Zemes pagkatong mangako ng katapatan ng kanilang mga elder. Naniniwala siya na hindi na babalik ang mga agila dahil walang nakikitang silbi si Proxy Zemes sa kanila sa kanyang clan. Pagkaalis ni Dar, nag-isip si Noah sa mga bagong batas na nagpapaalipin sa kanila. Kinuha niya ang kwintas na sumasimbolo kay Caesar na pag-aari ni Reika. Noon, lumipad si Sun Eagle malapit at sa wakas ay tumungtong sa braso ni Noah. Pinagmamasdan ng kahoy na barrel. Pumasok sa isip ni Noah ang isang ideya. Binisita niya si Mai ng mag-isa sa gabi. Humingi ng tawad si Mai sa pagtago ng katotohanan pero nayanig na ang tiwala ni Noah sa kanya. Gayunpaman, mungkahin niya na tutulong siya sa kanya kung bibigyan siya ng mga sagot dahil sa tingin niya pareho silang may mga common goals. Inihayag ni Mai ang ilang impormasyon sa kanya tungkol sa kung paano naging tahimik ang mga unggoy hanggang sa bigyan sila ng talino ng virus na gawa ng tao at nagresulta sa kamatayan ng maraming tao. Ipinaliwanag din niya ang pagnanais niyang makita ang libro sa loob ng bunker na maaaring ibalik ang komunikasyon ng mga tao. Naintriga si Noah at naisip kung maaapektuhan ng tubig ang nasa loob ng bunker. Kasunod ng pag-uusapang ito, tinipon ni Noah ang mga kaibigan na sina Suna at Aneya upang magsagawa ng mission. Hindi man sa umpisa, nagbago ang isip ni Aneya at nagpas siyang sumali sa kanila upang suportahan ang mga kaibigan. Samantala, naghanda si Mai ng mga bomba gamit ang gunpowder at ipinadala sina Suna at Aneya upang ilagay ang mga ito sa sea barrier. Ngunit naging komplikado ang mga bagay nang matagpuan sila ni Trevathan at makipag-argue laban sa pagsisira ng sea barrier na babala na ito lang ay itatayo ulit. Sinubukan ni Mai na hikayatin siyang sumali sa kanilang layunin pero matigas si Trevathan at binalaan sila tungkol sa mga posibleng consequences ng kanilang mga aksyon. Nang aalis na si Trevathan, sinaktan siya ni Mai mula sa likod at sinikmura siya hanggang sa mamatay. Itinatapon nila ang kanyang katawan sa dagat at naglakad sa rocky shore. Ang mabangis na gabi ng mga alon ay napakahinap sa kanilang landas pero pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, umakyat si Mai sa likod ni Noah at nagsimulang umakyat sa mapanganib na talampas. Nadulas si Noah sa gitna ng pag-akyat pero nakasabit pa bago tuluyang mahulog habang halos nahulog din si Mai pero nakaligtas. Nakarating sila sa tuktok ng talampas kung saan may daanan sa loob ng bunker sa pamamagitan ng exhaust ducts. Maraming antas ang bunker kaya bumaba sila sa mga hagdan. Binuksan ulit ni Mai ang kuryente at nag-ilaw ang mga ilaw ng bunker. Pumunta si Mai sa kwartong nakita niya ang closet na puno ng mga baril at kinuha ang hard drive mula sa iba pang makina. Bumalik siya kay Noah at sa kanyang mga kaibigan at nagtungo sila sa pinto ng bunker. Sa daan nakita nila ang malaking bilang ng mga tangke at military equipment sa hangar. Sa likod ng pinto, binuksan ni Mai ang bunker door mula sa switch sa loob at nagsimulang magbukas pero natuklasan nila na naghihintay si Proxy Zemes at ang kanyang mga guard sa labas. Pinuri ni Proxy Zemes si Noah sa kanyang katalinuhan pero pinagalitan siya sa pagtitiwala sa tao. Pagkatapos ay binalaan niya ang buhay ni Suna at tinanong si Noah kung ano ang plano ni Mai pagkatapos buksan ang pinto ng bunker. Si Noah na kailangang pumili sa pagitan ng matalik na kaibigan at tao ay nalito at hindi makapagpas siya. So, what do you choose? A human over an ape? No! Hey! No! What have you done? Inutusan ni Noah ang natitira sa Eagle Clan na magsimulang umakyat. Halos nailigtas niya ang kanyang ina sa pagkalunod at tinulungan siyang umakyat nang biglang humarap sa kanya si Silva. Hinabol ni Silva si Noah sa paligid ng bunker sa gitna ng matinding baha. Ilang beses na nakaiwas si Noah sa mga atake ni Silva na dinala siya sa network ng mga tubo. Binasag ni Silva ang mahinang mga tubo at patuloy na sumunod kay Noah hanggang sa madulas si Noah sa makitid na espasyo sa pagitan ng mga tubo. Si Silva na masyadong malaki para makapasa ay nakulong at nalunod.
Sa susunod na eksena, nakarating si Noah sa tuktok at lumabas sa daanan na pinanggalingan nila kasama ang buong clan niya. You are going to stand so that you can bend for your king. Now stand! Stand now! Sa susunod na eksena, nakalipas na ang ilang panahon at naging elder na si Noah sa kanyang nayon. Bumisita si May kay Noah upang magpaalam na panghuli. Sa tingin ni Noah, hindi titigil ang mga tao hanggang sa makuha nila ang lahat. Sumagot si May na ang mga tao ay kumuha lang ng tunay na sa kanila. Naisip ni Noah kung ano kaya ang sasabihin ni Rachel sa sandaling iyon at tinanong si May kung maaaring magkasama ang mga tao at unggoy. Walang sagot si May pero malinaw na hindi pa rin siya lubos na nagtitiwala kay Noah dahil may hawak siyang baril sa likod niya. Ngunit iniwan ni Noah sa kanya ang kwintas ni Rachel na may simbolo ni Caesar na sinabi niyang importante. Ang gesture na ito ay nakapaiyak kay May. Ilang sandali mamaya, nakarating siya sa iba pang bunker kung saan maraming ibang tao. Ang babae na nakasuot ng hazmat suit ay tumanggap ng hard drive mula kay May. Ang hard drive kasama ang dalawa pa ay nag-activate ng malalaking communication antenna sa labas na nagsimulang mag-align sa mga satellite. Nag-online ng communication services at sinubukan ng mga tao sa loob ng base na makipag-ugnayan sa ibang survivors. Nagtagumpay silang makatanggap ng sagot mula sa iba pang military base sa Indiana. Nagtatapos ang pelikula kay Noah na dinadala si Suna upang tingnan ang gabi sa pamamagitan ng telescope habang si May at Noah ay nakatingin sa kalangitan na may pag-asa sa kanilang mga mata. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-subscribe, hanggang sa muli.